Magandang araw sa lahat! Maganda ba ang gising ng bawat isa? Ako nga pala ang inyong magiging guro. Ako si Binibining Riza May P. Tobianasa. Bago ang lahat ay magsitayo muna tayo para sa isang panalangin. At bago naman kayo magsiupo, tingnan muna sa ilalim ng inyong mesa at upuan kung mayroong basura. At kung meron, pakipulot at itapon mamaya sa basurahan pagkatapos ng ating klase. Ang lahat ba ay nandito? Mabuti, alam kong handa na kayo upang matuto sa ating aralin ngayong hapon. Ngunit bago tayo dumako doon, ay mayroon muna akong inihandang laro. Isa ito sa ating gawain sa ngayong hapon na tiyak kong magugustuhan ng lahat. Simple lamang ang laro na ito. Ang laro na ito ay tatawagin nating crush ka ba ng crush mo? O diba? Sa pamagat pa lang, alam kong excited na ang lahat. Ngunit pagkatapos ng larong ito, ay magbibigay ako ng mga ilang katanungan sa inyo patungkol sa ating gawain. Ngayon ay kailangan ko ng 4 na lalaki at 4 na babae upang maging representante. Ito lamang ang gagawin. Kung inyong nakikita, ay meron akong nakahandang kahon sa aking mesa at mga litrato naman na nakadikit sa ating pisara. Ang kahon na ito ay naglalaman ng mga pahayag na nakagulo. Ito ay patungkol sa kung paano ka mapapansin ng crush mo. Ngayon, nasa diskarte ng bawat grupo kung paano nila ito pagsunod-sunurin. Pagkatapos naman ay kakapain lamang ito ng napiling mga estudyante ang pahayag na nasa loob ng kahon at idikit lamang ito sa ibaba ng larawan ng kanilang crush na nakadikit naman sa ating pisara. Ang mga nakagulong pahayag ay: una, kilalanin muna siya. Pangalawa, kakausapin ka agad siya. Pangatlo, kikilatisin muna mula ulo hanggang paa. At ang pang-apat ay tayo na. Masaya ba ang lahat sa gawain natin ngayong hapon? Narito naman ang hinihanda kong katanungan. Una, ano ang mga ginawa ninyo sa ating gawain? Tama, ang ginawa ninyo ay nagkaroon kayo ng paglalatag o paghahanay kung paanong paraan kayo mapapansin ng inyong crush. Pangalawa naman, ano-ano ang inyong ginamit o pamamaraan upang malaman ni crush na crush nyo siya? Tama, iyon ay ginamitan ninyo ng mga pahayag na nakapaloob sa mahiwagang kahon na nakadepende sa proseso o diskarte. Narito naman ang pangatlong katanungan. Paano naman ninyo matutukoy kung tama ba ang proseso na inyong ginawa? Tama, lahat ng inyong ginawa ay tama kasi dumepende kayo sa paraan kung paano hahanapin ang sagot sa inyong layunin o gustong makita. Mahusay! Batid kong nakikinig kayong lahat at nag-enjoy dahil lahat kayo ay mayroong mga tamang kasagutan. Kaya naman natin ginawa ang gawaing iyon dahil mayroon itong kaugnayan sa ating magiging talakayan ngayong hapon na ito. Ito ay ang patungkol sa pagbuo ng konseptong papel. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, balikan na natin ang paksang ating tinalakay noong nakaraang linggo. Bilang pagbabalik tanaw, anong paksang aralin ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Tumpak. Bigyan naman ng pagpapakahulugan ang bibliografiya. Tama! Tunay ngang nakikinig ang lahat sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon ay natutuhan na natin ang pagtukoy sa kahulugan, mga bahagi at pamantayan sa pagsulat ng isang konseptong papel. Kapag sinabi nating konseptong papel, ano ang mga ideya ang nabubuo sa inyong isipan o paano ninyo ito bibigyan ng pagpapakahulugan? Sinabi na ang konseptong papel ay naglalahad ng kabuoang ideya na nais tuklasin. Bakit kaya? Balikan ang ginawa sa pisara na crush ka ba ng crush mo. Tama! Ngayon, ano-ano naman ang mga bahagi ng konseptong papel?
Ang unang bahagi ng konseptong papel ay tinatawag na rasyonal. Para sa inyo, ano ang rasyonal? Mahusay! Ang pangalawa at pangatlong bahagi ng konseptong papel ay ang layunin at metodolohiya. Para sa inyong sariling pag-unawa, ano ang silbi ng layunin at metodolohiya sa pananaliksik? Tumpak. Ang panghuling bahagi ng konseptong papel ay ang inaasahang bunga. Para sa inyo, paano ninyo ito mabibigyan ng kahulugan? Ngayong alam na natin ang nilalaman ng isang konseptong papel, ay talakayin naman natin ang 5 pamantayan sa pagsulat nito. Ano nga ba ang ibang katawagan sa salitang pamantayan? Mayroon tayong 5 pamantayan sa pagsulat ng konseptong papel. Sino ang maaaring makapagbibigay nito? Tama! Sino ang maaring makapagbibigay ng mga kahulugan nito sa simpleng pamamaraan o pagpapaliwanag? Tama! Itong pamantayan ay nalaman at naunawaan natin kung ano ang dapat taglayin ng isang konseptong papel. Ngayon, ay suriin natin ang halimbawa ng konseptong papel. Ano ang napapansin nyo sa halimbawa ng konseptong papel? Magaling! Ngayon, ano ang pagkakaiba kapag tinanggalan natin ng isang sangkap ang pananaliksik? Mahusay! Dahil nalaman at nauunawaan na ninyo ang kahulugan, bahagi, pamantayan at halimbawa ng konseptong papel, ay dadako na tayo sa ating pangalawang gawain. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating ikalawang gawain. Meron akong isang larawang ipapakita sa inyo. Ipagpalagay na kayo ang nasa larawan at ang mga katanungan sa kanyang isipan ay, paano ko kaya bibigyang pagpapakahulugan ang konseptong papel? Kaya ko na bang tukuyin ang bahagi ng konseptong papel? Bakit kaya mahalagang pag-aralan pa ng mga kabataan tulad ninyo ang pagbuo ng konseptong papel? Sa anong aspekto ito makakatulong sa inyo bilang isang mag-aaral? Ngayon naman ay susubukan naman natin ang inyong kahusayan sa pagsuri ng isang konseptong papel. Para sa pagsuri ng isang konseptong papel, maghanap ng iba pang halimbawa ng konseptong papel gamit lahat ng internet platform na meron kayo. Suriin ito gamit ang pamantayan sa pagsulat ng konseptong papel. Gawing gabay ang chart na ito. Bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw, magbibigay muna ako ng inyong takdang aralin. Kunin ang inyong mga kwaderno at ikopya ito. Panuto. Magsaliksik at sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang rasyonal ng pananaliksik? Pangalawa, ano ang layunin ng pananaliksik? At kung tapos na ang lahat sa pagkopya, maaari nang tumayo at pakiayos ng inyong upuan at pwede na kayong lumabas.